Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nasaan si Christian? Dinig ni Christian ang tinig ni Clark sa labas, maging ang mabilis nitong pag-akyat sa hagdanan at mabigat na paglapat ng mga paa nito sa bawat baitang niyon ay malinaw na sa kanya. Hindi nagtagal ay kinakatok na nito ang pintuan ng kwarto. Sinusubukan din nitong pihitin ang doorknob pero nakalak iyon. Hoy Christian, huwag ka magkulong dyan. Sa loob ng kwarto mo. Lumabas ka riyan. Tawag nito sa kanya. Matigas ang boses nito pero naroroon ang pag-alala. Alam niya kung bakit. Itinawag dito ng personal driver niya na umuwi siyang may pasa sa mukha at may maliit na hiwa sa gilid ng labi niya at sa dulo ng kaliwa niyang kilay. Paano nagpang-abot sila ni Atty. Bernard at nagkasakitan sila? Nasaid ang pagtitimpi niya at sinuntok niya ito. Tumama ang kamao niya sa panga nito. Gumanti naman agad ito. Kung hindi pa sila inawat ng mga empleyado ng restaurant, ay baka hindi sila tumigil hanggang kapwa sila nakatayo pa. Kung wala lang umawat sa kanila, pihadong titigil lang ang pagsusuntukan nila kapag ang isa sa kanila ay bumulagta na at nawala na ng malay. Hanggang sa mga sandaling iyon ay nanginginig pa rin ang mga kalamnan niya sa galit. Potential marriage partner, my foot. Mahahati muna ang mundo sa dalawa bago siya pumayag na asawahin ito si Liana. Hindi mo ito bubuksan? Ipapakuha ko sa kasambahay mo ang susi. Malakas na ang boses ni Clark. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Tahimik niyang inunlock ang doorknob. Eksaherado naman agad na itinulak pabukas ni Clark ang dahon ng pintuan. Nakatayo sa likuran nito si Liani na nag-aalala rin sa kanya. Hinagilap ni Clark ang ulo niya. Patingin ang mukha mo. Walang ingat nitong hinuli ang kanyang mukha na ikinaigik naman niya. Tinamaan nito ang sugat niya at pasa. Masakit ano ba? Tinapig niya ang kamay nito. Ang basagulerong katulad mo, hindi nakakaramdam ng sakit. Inis nitong sikmat sa kanya. Ang salamin mo, nabasag no? Tumango lang siya rito. I'll get a new one. Sino ba kasing nakabugbugan mo? Umungol naman siyang nayayamat dito. Tinalikuran niya ito at ibinagsak ang katawan pahiga sa kama. Tumayo naman ito sa paanan ng higaan at sinibat siya ng masamang tingin nito. Christian, ipapaalala ko lang ulit sa iyo ha. 31 anyos ka na. Hindi ka na bata para makipag-away pa ng ganyan. Hindi siya umimik rito. Kaya hinablot nito ang isang unan at inihagis sa mukha niya. Mabuti na lang at alisto niyang nasalo iyon. Sabihin mo nga sa akin kung ano nangyari. Nagpang-abot nga kami ni Atty. Bernard. Sambit naman niya rito. Nagsalubong naman ang kilay nito. Atty. Bernard? You mean that Atty. Bernard, the Chief Legal Advisor of Senator Salvacion Legal Team? Paniniyak ni Clark sa kanya. Yun lang ang isinagot niya, tumango siya. Naihilamos nito ang isang palad sa mukha nito. Talaga bang nababaliw ka na? Ang dami mo nang ginagawa na hindi mo naman dapat ginagawa dati. Hindi ka bayulenting tao, Christian. Pero nakipagbasag ulo ka at abogado pa man din. Ang galing mo namang pumili ng makakalaban mo. Anong gagawin mo kung magsampa ng kaso yun sa'yo? I'm not afraid. Natampal ni Clark naman ang noo nito. Sabihin mo yan kapag nasa loob ka na ng kulungan. Dapat pala kayo ni Axel ang pag-uungtugin dalawa. Tatahitahimik lang sa simula, pero may inklinasyon palang manakit sa kapwa. Nagiging bayolente dahil sa pag-ibig. Sinagad ng abogadong yan ang pasensya ko. Kahit ngayon maalala lang niya ang mukha ni Atty. Bernard, ay nagiinit na ang ulo niya. Mabigat talaga ang dugo niya rito.
Ano ba kasi ang pinagmula ng away nyo? Bakit nagkainitan kayo? Pag-uusisa naman ni Clark. He told me he's a potential marriage partner. Nino? Ni Liana. At sumabog ka kaagad. Sa pagkakakilala ko kay Liana, hindi siya ang klase ng babaeng tatalo na lang sa pag-aasawa matapos tuldukan ang sa inyo. I got annoyed and I just lost it. Hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Naiinis ako. Nagalit ako. At higit sa lahat ay nagselos siya. Kinain siya ng matinding selos. Ang pagbanggit lang nito ng potential marriage partner ay sapat na upang paningasin ang galit sa kanyang dibdib. Nagsisisi ba siyang nakipag-away siya kay Attorney Bernard? Ang sagot ay hindi siya nagsisisi. Alam niyang tinamaan ito sa tadyang ng sipa niya. Mabuti nga ayun dito at nagkatotoo ang sinabi niyang babalian niya ito ng isa sa 2 buto sa tadyang. Kaya magsampa ito ng kaso kung gusto nito. Nakahanda siyang harapin ito. Hindi siya natatakot dito. Napabuntong hininga na lang si Clark. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin ito. Pero bago ito ay pinilit pa siya nitong magpunta ng hospital. Tumanggi lang siya rito. Nang may kumatik ulit sa pintuan, akala niya ay bumalik ang kapatid. Yes, Clark. Come in. Imbes na si Clark ay si Liani ang pumasok. Bitbit nito ang medicine kit. Umalis na si Mr. Anderson. Hinabili niya sa aking bantayan ka. Huwag ka raw muna naming palalabasin ng bahay at baka kung saan ka na naman magpunta. Pumalatak na lang siya at napailing sa sinabi nito. Napaupo naman si Liani sa gilid ng higaan at ibinaba nito sa ibabaw ng kama ang medicine kit. Mula sa pagkakatitig sa medicine kit ay disimulado at paunti-unti nitong itinaas sa mga mata hanggang sa dumako iyon sa mukha niya. Ikiniling niya lang lalo ang ulo upang mapansin niyang nakatitig ito sa kanya. Nag-iwas din agad ito ng tingin at kumuha ng bulak at nilapatan iyon ng gamot. Tapos ay inangat nito ang kamay upang idampi ang may gamot na bulak sa sugat niya sa kilay. Ako na, pigil niya sa kamay nito. Nang kumapit ang gamot sa hiwa ng sugat niya, ay bahagya siya napaigik. Napamura naman siya sa hapdi nito. Napatuwi naman ang upo si Liani. Bumalatay ang pag-alala sa mukha nito. Akin na kasi, ako na ang maglalagay ng gamot sa sugat mo. Giit naman nito. Pasimpleng tumitig sa kanyang mukha. Nagkapasa at sugat lang ako, Liani. I can do this much. My hands are fine. Huminga ito ng malalim. Pinanood lang siya nito habang tinatapos niyang lapatan ng gamot ang mga sugat at pasa niya sa mukha niya. Gusto mo ba talagang makipagbalikan kay Liana? Mahina ang boses nitong tanong sa kanya. Yes. Mabilis niyang sagot dito. Dahil nasa puso na niya iyon. Alam niya kung ano ang gusto niya. At alam niya kung sino ang gusto niyang makapiling sa buhay niya. Si Liana lang iyon. Pero ayaw na ni Liana na bumalik sa'yo. Alam ko namang hindi magiging madali ang lahat para sa akin. Pero nakahanda akong gawin ang lahat para magkaayos lang ulit kami. Paano kung kaibigan na lang talaga ang tingin niya sa'yo? Then, I'll make it that being just a friend isn't the first thing on her mind when she thinks of me. Paano kung... Liani, awat niya rito. Ang dami mo ng tanong. Ano to? Interogasyon? Akala ko mga kaibigan lang ni Clark ay may balak na interogahin ako. Ikaw rin pala. Wika niya rito at nakangiti naman siya sa dalaga. Pinisil nito ang kamay at kinutkot ang kuko sa hinlalaki nito. Mukha itong may gusto pang sabihin sa kanya pero nagdadalawang isip ito. May gusto ka pa bang sabihin sa akin? Kumunot ang noo niya. Hindi niya narinig ang sinabi nito. Anong sabi mo? Lakasan mo ng kaunti ang boses mo para marinig kita. Bigla itong tumingin sa mga mata niya na ikinagulat niya. Bakit hindi na lang ako? Tanong nito. Nalito naman siya. Bakit hindi na lang ikaw ang alin? Bakit hindi na lang ako ang pakasalan mo?
Iyon naman ang plano mo noon, hindi ba? Ako naman dapat talaga ang gusto mong pakasalan. Nung una, tama ba ako? Nangako ka sa lolo ko. Bakit hindi lang natin ituloy ang hindi natuloy na plano noon? Baka rin kasi tinutulungan tayo ni lolo, kaya tayo ang magkasama sa ngayon. Naumid naman ang mga dila niya. Hindi niya inaasahang maririnig ang ganoon mula kay Liani. Are you in love with me? Halos itulak niya iyon palabas ng lalamunan niya. Noong una ay hindi. Hindi nga ako nakaramdam ng sama ng loob na si Liana ang naging asawa mo. Kahit na ang sabi mo ay ako talaga ang plinano mong pakasalan noon. Pero sa pagdaan ng mga araw na palagi kitang nakikita, gumagaan ang loob ko sa'yo. Nasaksihan ko kung gaano kalalim magmahal at nagsimula na akong mainggit kay Liana. Dahil nakikita kong ginagawa mo ang lahat para lang makuha ulit ang pagmamahal niya. Hanggang sa nagising na lang akong isang araw na gusto kong ako na lang sana ang mahalin mo. Liani. Napapitlag siya ng gagapin nito ang kamay niya. Kalimutan mo na lang si Liana, Christian. Ako naman ang kasama mo ngayon. Ako ang nandito. Tayo na lang. Sa akin mo na lang ibuhos ang pagmamahal mo. Gustong manlumo naman ni Christian. Ang pinakaayaw niyang mangyari ay ang mahulob ang loob sa kanya ng matalik na kaibigan ni Liana. Pero iyon mismo ang nangyayari sa ngayon. Ikinumpisal pa nito ang damdamin sa kanya. Hindi niya iyon matutugunan. Dahil si Liana lang ang mahal niya. Hindi tama iyon. Dahil hindi laro ang pag-aasawa. Ang sabi nga nila ay hindi iyon katulad ng mainit na kanin na kapag isinubo mo at napaso ka, ay pwede mong iluwa iyon. Seryoso ang matrimonyo ng kasal. Alam niya, alam ng puso niya, na noong alokin niya si Liana na maging asawa niya, ay tunay ang damdamin niya rito. Nakalimutan niya lang kung paano nito pinasaya ang puso niya dahil sa galit na pagkakatuklas niya sa ginawa nitong pagpapanggap at kasinungalingan. Kaya nang umalis ito ay saka naging malinaw sa kanya na hindi niya pala kayang mawala ito sa buhay niya. Pero iba si Liani. Ibang-iba ito nang una niyang makita. At ibang-iba rin nang unang makita niya si Liana. Magkaibang-magkaiba naman. Hindi man lang lumaktaw ng tibok ang puso niya. He always had feelings for Liana. Hanggang ngayon, naroroon pa rin iyon. At walang taong maaring pumalit sa pwesto ni Liana sa puso niya. Christian, untag nito sa kanya. Nakapaloob sa mga mata nito ang pag-asam na maging pabor dito ang itutugon niya. Napahugot naman siya ng malalim na paghinga at sunod-sunod ang ginawang pag-iling. Ayaw niyang saktan si Liani, pero hindi rin pwedeng ipagkait dito ang totoong saloobin niya. He needed to tell her the truth, even though it would hurt her. I'm sorry, Liani. Christian, pag-isipan mo munang mabuti. Isipin mo, hindi ka naman nababalikan pa ni Liana. Ikaw lang ang patuloy na masasaktan kung hindi ka titigil sa paghahabol sa kanya. Babalik siya sa akin. Hindi na. Babalik siya. At alam kong babalik siya sa akin. Itinas nito ang kamay at kumikislap ang diamanting nasa daliri nito. Iyon ang singsing ni Liana. Wedding ring ito ni Liana, hindi ba? Ibinigay na niya sa akin to. Sa akin na raw ito dahil ako naman talaga dapat ang gusto mong pakasalan. Ipinagtapat na sa akin ni Liana ang lahat-lahat. Kung paano niya ginamit ang mga detalyeng nakasulat sa diary ko para mapaniwala kaniyang siya ay ako. Narinig niya ang boses ni Liani, pero ang mga mata niya ay nakapako lang sa singsing na nasa daliri nito. At nagagalit siya. Nagagalit siyang makita ang wedding ring ng asawa niya sa iba. Ibigay mo sa akin ang singsing na yan. Sa asawa ko yan. Matiim na ang boses niya at seryoso ang bukas ng kanyang mukha. Hindi ko ibabalik sa iyo to dahil ibinigay na sa akin ni Liana. Akin na to. Kaya pakasalan mo na lang ako. I'm sorry, Liani.
if you've developed romantic feelings for me. But no, I can't marry you. Nag-iisa lang ang asawa ko at hindi pwedeng maging ikaw iyon. Dahil si Liana lang iyon. Si Liana lang ang mahal ko. Muling dumako ang tingin niya sa singsing, sabay buga ng hangin. Kung pipiliin mo na hindi ibalik sa akin yan, okay lang. You can keep the ring, but not the husband. Kanina pa nakapisil ang mga daliri ni Christian sa tulay ng ilong na nasa pagitan ng kanyang mga mata. Dumating naman ang bagong pares ng salamin niya sa mata, pero hindi pa rin niya isinusuot at nakapatong lang iyon sa ibabaw ng kanyang mesa. Pinindot niya ang extension line at tinawagan niya si Alphonse. Pumasok agad ito sa loob ng pinaka-opisina niya. Yes, sir. Bigyan mo ako ng pain reliever. Masakit ang ulo ko. Sumakit ang ulo niya sa ikinumpisal sa kanya ni Liani. Akala niya ay malinaw na rito na si Liana ang mahal niya at determinado siyang makipagbalikan sa asawa. Tawagan mo na rin si Mark. Papuntahin mo siya rito sa opisina ko. Tumango naman si Alphonse at lumabas saglit. Paglabas nito ay may dala na itong gamot at baso ng tubig. Ito na ang gamot mo, sir. Kinuha niya iyon at ininom kaagad. Si Mark pakatawagan. Paalala niya rito. Opo, sir. Buong araw siyang hindi umalis ng opisina niya. May ilang saglit pa nga sigurong nakatulog siya na nakaupo lang sa swivel chair. Nagising na lang siyang kumakatok sa Alphonse sa pintuan. Inayos niya ang sarili at sinuot na ang bagong salamin sa mata. Saka itinuwid ang kanyang likod. Yes, come in. Aniya rito. Pumasok naman si Alphonse at kasama na nito si Mark. Iminuso niya sa huli ang silyang nasa tapat ng lamesa niya at sinabing maupo ito roon. Ganoon nga ang ginawa ni Mark. Nakasuot ito ng kulay lumot na sweatshirt at isang pares ng itim na pantalo naman ang pang-ibaba nito. Thank you, Alphonse. Nang silang dalawa na lang ni Mark, ay sinabi niya agad dito ang dahilan kung bakit pinatawag niya ito. I believe it's time for Liani to find a new place to stay. Ikaw na ang bahala sa bagong lilipatan niya. Nagulat naman ito. Hindi siguro nito inaasahang papalipatan niya ng ibang bahay si Liani. Kailan po lilipat si Miss Liani? Tanong naman nito. Kung sasabihin ko ba sa iyo ngayon, magagawan mo ba ng paraan? Blanco ang mukhang tumitig siya sa mga mata ni Mark. Naku, imposible po, sir. Kailangan ko pang kausapin ang ahente at tingnan na rin ang kondisyon ng bahay doon. Baka rin humabagal ang hinging bayad sa atin dahil nagmamadali tayo. Umungol naman siya. Wala akong pakialam kung magkano ang magagastos ko. Ang mahalaga, makaalis siya sa bahay namin. Kung kailangan ngayong araw na ito, gawan mo ng paraan. Hanggang bukas lang. Yun ang sinasabi ko sa iyo, Mark. Puntahan mo siya sa bahay ngayon. Ikaw na ang magsabi sa kanya. Hindi ako uuwi hanggang nandoon pa siya. Nitong napatulala naman sa kanya si Mark. Paano ba kasi ay binigyan niya ito ng deadline? At bukas na kaagad iyon. Pwede ko bang malaman ang dahilan kung bakit nagmamadali kang paalisin ng bahay mo si Miss Liani? Sinibat niya si Mark ng nababagot na tingin at muling pinaraanan ng daliri ang pumupulsong ugat sa sentido niya. Pinaghihirapan ko ngayong mabawi ang asawa ko. Hanggang nasa bahay ko si Liani ay nanganganib na mapunta sa wala ang lahat ng mga handa kong isakripisyo para kay Liana. Baka imbes na magkabalikan kami ng aking asawa, ay tuluyan ng hindi bumalik sa akin. Totoo iyon. Mawala na ang lahat. Huwag lang si Liana. Hindi na nga niya ito kasama ngayon. Kapag tuluyan pa itong lumayo sa kanya, ay hindi na niya kakayanin. Sapat naman ang iniligtas na niya si Liani mula sa mga taong naghahabol dito. Binigyan niya ito ng maayos at komportableng buhay. Nakahanda siyang tulungan ito. Pero hindi kasama ang puso niya sa inaalok niyang tulong dito. Para lang siya kay Liana. Ipagdadamot niya ang sarili niya dahil ayaw niyang may kahati sa kanyang iba ang asawa. Wala sa loob na pumisil ang kamay niya sa singsing na nasa daliri niya pa rin. Muling dumaan sa kanyang balintataw ang kamay ni Liani na suot ang singsing ng kanyang asawa.
Tumiimbagang naman siya. Kailangan niya mag-ingat kay Liani. Pakiramdam niya ay may hindi pa siya alam tungkol dito. Matapos niyang sabihin dito na angkinin nito ang singsing kung gusto nito, pero hindi nito kasamang maaangkin ang asawa, ay sinabihan na niya itong lumabas ng silid niya at iwan siyang mag-isa. Wala namang kabuluhan ang singsing kung si Liani ang magsusuot niyon, dahil hindi ito ang umusal ng mga pangakong bubuo sa institusyon ng kasal. Paglabas nito ng kwarto ay sinundan niya ito makalipas ang kalahating oras para sana tangkaing linawin ang kaisipan nito. Gusto niyang lalong ipaunawa rito na imposible ang gusto nito dahil pag-aari na ni Liana ang puso niya. Nasa tapat na siya na nakasarado nitong silid nang maulinigan niya itong may kausap sa telepono. Sa labas na nakapinid na dahon ng pintuan ay tahimik lang siyang nakikinig. Kilalang kilala nito ang kausap. Base sa tono ng boses nito, hindi klaro sa pandinig niya ang buong palitan ng salita ng dalawa. Ngunit masama ang kutob niya.